Ayan, isa sa naiisip ko, kinabahan po itong mga 'to sa mga Nograles, eh, 'no? Kinabahan po sa Nograles itong mga ito. Kung si Baste ang ilalaban sa pagka-mayor, mga bossing, lalamunin ng buhay yun, 'no? Yung gano'ng nakikita natin na kahinaan po ni Baste, mga kababayan, versus Attorney, Migs Nograles na lang po, eh. Lalamunin ng buhay yun, mga kababayan. Malamang sa alamang po, mga bossing, tambak. Yung dalawa, 'pag pinagdikit niyo po, isa na parang manginginom lang sa kanto, tapos yung isa, lawyer na nakikipagbakbakan, nakikipagsabayan po sa Kongreso. So ngayon, mga kababayan, mapapaisip ang mga taga Davao, saglit lang, meron tayong dalawang choice. Yung isa, habang namumuno, may 37 na stop doon sa loob ng munisipyo ang positibo sa droga. Yung isa naman, ayun, puro positive naman sa Kongreso. Napilit nilang sinisira. Pati po yung ilong, yun yung pinagdidiskitahan nila, mga kababayan. Kaya sabi nila, wait lang, si Baste, hindi uubra. Si dating Pangulong Duterte na lang. Ayan, baka may asim pa si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Kaya naman, napatakbo si Tatay Digong nila. No? Ano dito? Just in, kinumpirma ni former President Rodrigo Roa Duterte na tatakbong mayor ng Davao City ngayong 2025 election. Kailangan din po kasi, mga kababayan, ng kailangan ng posisyon. Kahit po sabi ni Ma'am Maria A. Esmana na kahit parang manginginom na lang ang dating Pangulo kung magsalita, kailangan ng posisyon. Bakit? Ang daming kakaharapin po, yung ICC. Bakit mapipilitan ding tumakbo yung dalawang Duterte sa Senado kahit kahit alam nilang tagilid sila? Kailangan ng posisyon. Kailangan magkaroon sila ng power, no? Para hindi sila matuluyan sa ICC. So, wag na kayong mag-comment diyan ng ICC. Di ba? Wag na kayong mag-comment ng ICC. Pasasakitin nyo yung dibdib ng mga DDS diyan sa comment section, Sabi ni Soraya Montenegro, dapat kasi kapag may kaso hindi na nabibigyan ng COC o hindi na pinagpapile ng COC ng COMELEC, kaya ang daming buwaya, kasalanan ng batas ng COMELEC. Di ba? Sir Wantok, ano masasabi mo? Robin Padilla, sabi ni Panelo, ang posible na maging presidente natin sa 2028. Yahan, Nakita nyo ho, mga kababayan? Nakita nyo ho yung talagang pagiging ganid nila sa posisyon? Biruin nyo, pahinga na daw dapat yan. Nakita nyo naman ang ating ang presidente ho, mga bossing. Dating presidente. Iba-iba na po ang sinasabi, mga kababayan. Tingin ko, kung sakali ho, mga bossing, tingin ko, kung si dating Pangulong Duterte din ang patatakbuhin nila, yan, yung sinabi ng mayor, tas sa kabila, tingin ko kung marunong lang mag-analyze talaga ang mga taga Davao, well, alam ko naman, matatalino kayo dyan, iisipin nyo na lang, magme-mayor ba tayo na iba-iba na yung sinasabi? Magme-mayor na ba tayo? Magme-mayor ba tayo? Nung puro ang sigaw sa mautog, bangag ang ating presidente samantalang wala namang naipakita. Magme-mayor ba tayo nung tao na ang nakita do sa mga logbook kumbaga dinodoktor yung mga logbook para lang masabi na ang Davao ang isa sa ang pinaka-safest city sa Southeast Asia. Siyempre hindi, ayaw nyo nung ganun. 'Di ba? Ayaw nyo nung sasabihin kayo ang pinaka-safest city sa buong Southeast Asia, yung pala hindi naman. Siyempre, mas gugustuhin nyo yung totoong safe talaga kayo. 'Di ba?
Lalo na para sa inyong mga anak. Pag doktor, okay sa inyo 'yon. Tapos yung ginagalawan yung lugar naman pala, hindi naman pala gano'n ka-safe. Madami palang nagdudurog, 'di ho ba? Madami naman palang nagdudurog, mga kababayan. Paano po naging isang safest city ang isang, lugar na napakaraming nagdodroga, mga kababayan? Ilan yung nakita doon sa loob ng munisipyo nila na nagtatrabaho? Oh, ilan? 37, mga kababayan? Biruin mo, loob na ng munisipyo 'yun. Oh, kaya kailangan yung magiging mayor niyo diyan, talagang 100% na totoong magiging safe kayo diyan. Kailangan yung magiging mayor niyo diyan, yung talagang, kikilos 'no, tapos mag-oobliga sa mga pulis ninyo, na sabi ni Torre, pinapa-clock in ko sila ng 5:00. Nagagalit yung mga kapulisan. Yun po yung mga dating nakadestino diyan. Kaya nga po, 'di ba? Pinagtatanggal yung iba, pinagtatanggal o pinaglilipat, oh. Sabi ni, Survivor 379, scariest city, Davao City. 'Di ba? Sabi ni Maria A. Esmana, kasama ba yung mayor sa 37? Alam ko po yung ano lang yun, mga nag-oopisina lang po dun yun. Sabi ni Gary De La Torre, sobrang sakim. Sabik, sugapa sa power position, prosperity, pleasure, nasa na ba? Pride, prestige, ang buong family at barkada. Sabi ni Nicky Boy, Nicor Peligro, ikaw na lang kaya mag-mayor sa Davao, Sir Mark. Diyos ko po, Lord. Okay na tayo dito. No? Okay na tayo sa pagbablog. Baka pag nag-mayor ka pa dyan, kainin ang buong oras ko. Meron tayong kahit papaano, may mga negosyong maliliit tayong pinapatakbo. Mawawalan ako ng oras doon. Okay na tayo dito. Di ba? Sabi ni Patricio Deocades Jr., Lord Smart, pakibasa, kailan ba papasok ang ICC para makulong ng mga yan? Sabi po kasi, mga kababayan, ng ICC, walang petsa, walang panahon, walang buwan. Biglaan daw po. Tama nga naman sila. Di ba? Bakit? Kasi kapag kayong sinabi mo, eto, eksakto, December 25, huhulihin o kukunin ng ICC. Di nagtago na po yung mga yan. Di ba? Di nagtago na ho yung mga yan, mga kababayan. So kaya, biglaan, gulatan. Tama naman po yung style na yun. Di ba?